Explain ko lang sa inyo guys regarding dito sa diagram natin. Ito yung forward reverse natin na different voltage using transformer. Ito kasi yung transformer natin sa control transformer na step down transformer. Mayroon siyang 0 volts tapos 110 volts at saka 220 volts. Ang ating contactor na ating ginamit dito ay magkaiba, hindi pareho na 220 volts ang kanyang coil. Dito kasi sa forward 220 volts, sa reverse naman ay 120 volts lang. Ito yung transformer natin guys, no? Tapos ang common volts natin sa transformer na step down papunta dito, no, sa ating stop start button natin. Itong start button natin. Kung lagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-on natin tong circuit breaker, magkakaroon ng power supply itong transformer natin. Sa 110 volts ang reverse, to 20 volts naman ang forward. Tapos ngayon, pag i-on din natin tong circuit breaker na ito, na 3-phase circuit breaker, magkakaroon din ng power supply itong sa contact ng ating contactor. Ngayon, ating pag-aralan ng diagram guys para makita ninyo ang function. Ngayon, pag i-press natin tong start button guys, magko-close ito, no? Gaganon ito. Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Dahil may kuryente siya, dadaloy ngayon dito. Gagana ngayon ang forward contactor natin. Paggana ng forward contactor natin, ito guys ay 220 volts, no? 220 volts. Paggana ng contactor natin na forward, i-open ito, mag-close naman ito guys, no? Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-open, gaganon ito. Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Still pa rin gumagana ang contactor natin sa forward. Ngayon, pag i-press natin tong start button natin, hindi gagana ang ating reverse contactor dahil nag-o-open ito. Ngayon, pag i-press natin to guys, mag-open ito guys, no? Ito yung sa stop button. Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang. Naputo yung daloy ng kuryente ngayon, mamamatay itong forward. Pagpatay ng forward guys, contactor, mag-open ito. Pagbitawan natin to guys, dahil momentary push button ng ating ginamit, mag-close ito ulit. Ngayon, ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Dahil nag-open na ito dahil namatay ang ating forward. Tapos mag-close naman ito dahil namatay ang ating forward. Ngayon guys, pag i-press naman natin tong push button ng reverse, close naman ito. Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gumana ngayon ang reverse contactor natin. Paggana ng reverse contactor natin guys, i-close ito ng reverse. Tapos ngayon, i-open naman ito ng reverse, no? Pagbitawan natin to guys, dahil momentary push button ng ating ginamit, babalik to sa normal position na naka-open. Ang kuryente ngayon, dito nadadaloy, no? Still pa rin gumagana ang ating reverse contactor. Ngayon, pag i-press natin ito guys, hindi gagana ang ating forward dahil putol dito, no? Kung makikita natin. Ngayon, reverse contactor ang ating gumana sa 110 volts natin sa transformer. Ngayon, pag i-press natin to guys, mamamatay ngayon ang ating reverse contactor dahil nag-open dito, no? Ang kuryente hanggang dito na lang. Pagpatay ng ating reverse contactor guys, mag-open ito, mag-close naman ito. Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-close. Gaganon siya ulit, no? Ang kuryente hanggang dito na lang dahil namatay ang ating reverse. Tapos dito naman guys, sa power circuit natin kung saan nakakabit ang ating 3-phase motor, pag gumana itong forward guys, mag-close ito. Pag gumana itong forward natin, no, ang kuryente ngayon dadaloy dito, gagana ang ating 3-phase motor sa forward. Ngayon, pag mag-off ito guys, itong forward contactor natin, mag-open naman ito. So, mamamatay ngayon ang ating 3-phase motor. Ngayon, pag i-press naman natin ito guys, gagana naman ang reverse natin, mag-close naman ito, no. Ito kasi yung contact sa reverse natin sa contactor kung saan nakakabit ang ating motor. Ngayon, gumana naman ang reverse contactor, tapos gagana ang ating 3-phase motor sa reverse position, no? Pag i-off natin to, mamamatay ang reverse natin, mag-open naman ito. Ganun lang ang function niya, guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang actual connection nito, guys, at ating pagganahin. Ito ay forward contactor. Kung makikita natin, to 20 volts siya, no? Kung makikita natin, to 20 volts siya. Tapos ito namang reverse contactor natin, mayroong R, reverse, 120 volts siya, no? 120 volts. Tapos ang ating transformer naman, kung makikita natin, ang 0 volts natin ang 11, no? Ito kasi yung 0 volts natin. 11 to 16 to 20 volts. 11 to 16 ang connection to 20 volts. Tapos 11 to 15 naman, 110 volts, no? 11 to 15, 110 volts. So, 11 to 15, 110 volts. So, itong 120 volts natin guys, pag ikabit natin to sa 110 volts, walang problema, gagana at gagana pa rin ito. Ngayon, i-try natin na ating pagganahin. Try natin guys na ating pagganahin, no? Para makita din ng mga baguhan. Try natin i-on.
Ayan, gumana ang ating 3-phase motor. Mayroon din tayong interlocking guys. Hindi siya gumana dahil nag-open ito. Nag-open kasi ito. Hindi siya gumana unless kung ating patayin. Ito ay 220 volts. Ito naman ang 110 volts, no? I-try naman natin sa reverse. Yan, gumana ang ating motor sa 120 volts, no? 110 volts natin kinabit. Tapos, mayroon din siyang interlocking. Pag i-off natin, mamamatay. Yun ang function niya, guys. Forward. Mayroong interlocking. Tapos, pag i-off, mamamatay. Bali, ganun ang rotation niya, no? Clockwise. Tapos, sa reverse naman, counterclockwise ito. Pag i-off natin, mamamatay. So, counterclockwise siya. O, kung makikita natin. So, yun lang, guys. Maraming salamat.